Magandang araw! Tayo ay nasa ikalawang araw na ng ating pag-aaral sa GMRC 4, Quarter 1, Week 2 na may pinamagatang mga sariling gawi na mabuting paikitungo sa mga kasapi ng pamilya. Para sa mga layunin, ay papaliwanag na ang mga sariling gawi na mabuting paikitungo sa mga kasapi ng pamilya ay tungkulin at pananagutan ng bawat isa tungo sa masaya at matatag na samahan. Magbalik-aral tayo. Basahin ang mga sumusunod na tanong at sagutin. Anong mahalagang pag-uugali ang ating tinalakay kahapon? Magbigay ng ilang halimbawa nito. Bakit mahalagang taglay ng isang batang katulad mo ang kagandahang asal na ito? Unawain ang mahalagang mensahe. Gabayan ang mga bata sa pagbabasa. Sa tingin ninyo, sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Nagdidilig ako ng mga halaman tuwing hapon. Ako ang gumagawa ng takdang aralin ko. Ito ang totoo. Ang mangga ay kulay pula. Alam mo bang ako ang nagluluto ng agahan tuwing linggo? Namamasyal kami ni nanay sa bayan tuwing Sabado. Paano natin malalaman kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Sa tingin niyo ba ay tapat sila sa kanilang mga salita at gawa? Maging matapat sa salita at sa gawa. Ano ang naiisip mo kapag may hindi nagsasabi ng totoo? Ano ang masasabi mo tungkol sa taong sinungaling? Maraming nagsasabi ng totoo. Marami ring hindi nagsasabi ng totoo. Hindi ba? Ikaw, naranasan mo na bang magsinungaling? Ano ang nangyari pagkatapos? Ano ang katapatan? Ito ay makatwirang pagsasabi kung ano talaga ang nangyari. Paano nga ba maging matapat? Una, maging matapat palagi. Maging matapat sa isip, sa salita, at sa gawa. Ikalawa, maging malakas ang loob sa pagsasabi ng totoo. Ikatlo, pag-isipang mabuti ang pagsasabi ng totoo. Huwag itong gawing biro. Ika-apat, laging sabihin ng totoo at katwiran sa mga magulang. Ika-lima, magsabi ng totoo at katwiran kapag may nagawang mali. Ika-anim, huwag magsinungaling na ikaw ay may sakit. Ika-pito, magkwento ng totoo. Huwag mag-imbento ng pangyayari. Ikawalo, huwag ipasa ang gawa na hindi sa iyo. Hindi ito totoo. Ikasyam, huwag pagtakpan ang kamalian ng iba. Tulungan silang harapin ito. At ikasampu, laging magdasal para sa lakas ng loob upang masabi o magawa ang totoo. Paano nga ba natin masasabi na ang bata ay matapat? Ang batang matapat ay matapang, makatwirang mag-isip, gustong gumawa ng mabuti, malakas ang loob na sabihin ng tama, at nakikinig ng tamang aral ng magulang. Ganito ka ba? Kapag matapat ako ay masaya, mahusay, mabuti ang pakiramdam, hindi nahihiya. Ang ginagawa ng taong matapat ay nag-iisip kung tama o hindi ang gawain, malakas ang loob na sabihin ng totoo, hindi nandaraya sa laro, at sumusunod sa tamang aral ng magulang. Ganito ka ba? Ano nga ba ang natutunan natin sa araling ito?
Mahalaga ang maging matapat. Ako ay dapat na nagsasabi ng totoo. Dapat akong maging matapat sa isip, sa salita, at sa gawa. Masaya sa aking ginagawa ang aking pamilya, guro, kapwa. Kaya dapat ako'y maging matapat. Nagiging maayos ang samahan kapag tayo ay matapat. Ano-ano ang mabubuting gawin ng pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya? Magbigay ng sitwasyon. Nais ba ninyong patuloy na magkaroon ng maayos na samahan ng inyong pamilya? Para sa gawaing pangunawa sa mga susing salita, parirala o mahalagang konsepto sa aralin, magkaroon ng sariling pagsusuri kung nagagawa mo ba o hindi ang mga sumusunod. Nagpapakita ng malasakit, pagtanggap at pag-intindi sa mga kapwa kasapi ng pamilya. Ikalawa, magbigay pa ng ibang halimbawa kung saan nasusukat ang pagiging isang mabuting kasapi ng pamilya. Bigyan diin ang pagiging matapat. Para sa pagbasa pangunawa sa mga susing ideya, paghahawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Sa pamamagitan ng mga nabanggit na hakbang, ang bawat miyembro ng pamilya ay magkakaroon ng mas malalim na pangunawa sa kahalagahan ng mga sariling gawin ng mabuting paikitungo. Ito'y nagbubunga ng mas matatag, masaya, at matagumpay na samahan na nagpapalakas sa mga kasapi sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay. Ano-ano nga ba ito? Pagkakaisa at pagtutulungan, malasakit sa kapakanan ng iba, respeto at pagpapahalaga, pagsasakripisyo, pagpapatawad, pagsisikap na magbago, at inspirasyon sa iba, bunga ng pagsasama. Alin sa mga ito ang ginagawa mo? Magbahaginan tayo. Ipaliwanag ang iyong sagot. Bakit sinasabing ang mga sariling gawin ng mabuting paikitungo sa mga kasapi ng pamilya ay tungkulin at pananagutan ng bawat isa tungo sa masaya at matatag na samahan? Ano-ano ang mga magampani ng bawat pamilya sa pagpapanatili ng masaya at matatag na samahang ito? Sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang, mapapanatili ang masaya at matatag na pamilya. Pag-usapan natin ito. Una, ang edukasyon tungkol sa pamilya. Dapat ang mga bata ay nag-aaral. Ito ay sinusuportahan dapat ng mga magulang. Ikalawa, komunikasyon. Dapat ay mayroong komunikasyon bawat isa sa pamilya. Ikatlo, pagtuturo ng empathy. Dapat natuturo ng mga magulang at ng mga nakatatanda kung paano tayo magkakaroon ng empathy sa ibang tao. Mga gawain ng pag-unlad. Ginagabayan dapat ng mga magulang ang mga bata kung paano uunlad ang kanilang sarili sa pang-araw-araw. Pagtuturo ng conflict resolution, kung paano kakaharapin ng mga bata ang kanilang mga kinahaharap na problema sa kanilang pang-araw-araw kung mayroon man. Pagsusulong ng positibong halimbawa, kung sakali naman na magkaroon ng pagkakamali ang isang bata, dapat ito ay idaan natin sa positibong halimbawa at hindi lamang sa pamamalo sa mga ito. Pag-aaral ng emotional intelligence. Dapat alam natin kung ano ang emotional intelligence ng bawat bata at kung paano ito pagyayamanin. Pag-aambag ng bawat isa. Sa pang-araw-araw na buhay sa ating bahay, dapat ay meron tayong naiaambag sa isa't isa para tayo'y makapagtulungan. At regular na pag-aaral. Ang mga bata ay dapat nagkakaroon ng regular na pag-aaral na siyang ginagabayan ng magulang. Para sa paglalapat at paglalahat, ipaliwanag ang iyong sagot. Ano ang kailangan nating gawin upang mapanatili ang mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya tungo sa masaya at matatag na samahan?
Para sa pagtataya ng natutuhan, piliin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng tamang gawi tungo sa masaya at matatag na samahan ng pamilya. Lagyan ng check. Unang bilang, ang pagkakaroon ng masaya at matatag na samahan sa loob ng pamilya ay tanda ng respeto at pagpapahalaga sa kanilang mga damdamin. Ikalawang bilang, hindi dapat kilalanin at intindihin ang mga pagkakaiba-iba ng bawat isa sa pamilya. Ikatlong bilang, maglaan ng oras upang mabigyan pansin sa mga pangailangan at kagustuhan ng bawat isa. Ito ay nagpapakita ng pag-aalala at pagmamalasakit. Ikaapat na bilang, hindi ko pinapansin ang bilin ng aking mga magulang dahil paulit-ulit naman ito. At ikalimang bilang, inaabutan ko ng malamig na tubig sina nanay at tatay pagkagaling nila sa bukid. Narito ang mga sagot. Maraming salamat! Muli tayo magkita-kita sa susunod na araw. Paalam!